Simulan na ang pag-usisa sa mga pangunahing balita. Tugon sa sustainability pinagtibay ng solar energy sa BPSU. 2 sasakyan nagsalpukan, 2 sugatan. Luz Elementary School balik eskwela na. Bagyong Leon patuloy pa ring binabantayan ng Pag-asa. Magandang araw, Bataan! Mga bagong balita atin ang ibibida. Ako si Emerson Bernales at ito ang Express Patrol Balita. Tugon sa sustainability pinagtibay ng solar energy sa BPSU. Para sa buong detalye, narito si Leslie Valor. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Central Luzon, opisyal na ang sinimula ng paggamit ng solar energy sa Bataan Peninsula State University alinsunod sa Solarization Commissioning Ceremony na ginanap sa Mitina Lacson Grounds nitong nagdaang Lunes. Sa pangunguna ng Philco 18 Group of Companies, katuwang dito ang BPSU at ang Philippine National Oil Company kung saan layunin ng nasabing proyekto ang pagpapabuti ng pagkonsumo ng kuryente sa universidad sa pamamagitan ng paggamit ng solar energy. Ayon sa panayam ng Newsline Central Luzon TV kay BPSU President Ruby Matibag, malaking halaga para magamit namin sa BPSU sa mga programang gusto pa namin para sa mga estudyante at mga empleyado. Kaugnay nito, tinatayang makakabuo ito ng halos 675 kilowatt na kuryente sa 2 malaking gusali ng main campus. Maituturing ito na isa sa mga makabagong inisyatibo patungo sa pagsulong ng sustainability sa ating universidad. 2 sasakyan nagsalpukan, 2 sugatan. Para sa ulat on the spot, narito si Godwin Iris Nangitngita. Narito tayo ngayon sa Alangan Limay, Bataan kung saan 2 ang naitalang sugatan matapos ang salpukan ng 2 sasakyan sa kahabaan ng Roman Superhighway nitong nagdaang Lunes. Ayon sa ulat, sinadyang salubungin ng driver na itatago natin sa pangalang Elias ang puting sasakyan na nasa kabilang linya. Napag-alaman din ng mga responding pulis ang motibo nitong tapusin ang kanyang buhay dahilan ng nasabing salpukan, ngunit patuloy pa rin ang investigasyon ng 2 pan. Kamusta naman ang lagay ng sitwasyon natin dyan ngayon, Iris? Maayos naman ang daloy ng mga sasakyan habang patuloy namang pinag-iingat ang lahat sa pagmamaneho, lalo na't kilala ang lugar na to bilang tako aksidente sa nasabing pinangyarihan. Maraming salamat, Iris, para sa iyong ulat on the spot. Samantala, balik eskwela na muli ang mga estudyante sa Luz Elementary School. Para sa ibang detalye, narito si Madi Mangubat. Balik eskwela na nga muli ngayon Lunes ang Luz Elementary School sa Limay matapos ang 3 araw na pagsuspinde sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Bataan noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Sobrang saya po kasi may pasok na po kami ulit. Hindi na po kami magkukulong sa bahay. Siyempre, makakakuha na po kami ng baon. Dahil sa ilang araw na walang pasok, bungad agad nito ang maraming lesson at activity na kailangang habulin. Kaya naman ayon sa mga guro dito, isa ito sa magiging prioridad nila ngayong linggo. Maraming salamat, Madi. Bagyong Leon patuloy pa ring binabantayan ng Pag-asa. Para naman sa ating ulat panahon, narito si James Brian Calado. Lumakas sa tiso ng severe tropical storm ang Bagyong Leon habang mabagal na umuusad sa bahagi ng Philippine Sea, kung saan taglay na ngayon nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 km/h at pagbugsong umaabot sa 130 km/h. Inaasahang patuloy na lalakas ang bagyo at inaasahang magiging typhoon na sa susunod 24 oras habang papalapit sa silangan ng Northern Luzon. Asahan na ang maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan at bugso ng hangin sa silangang bahagi ng Luzon dahil sa malawak na sirkulasyon ng bagyo. Kaya naman, maging alerto at handa sa mga banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. At iyan ang balitang ating nakalap sa oras na ito. Balitang may katuturan at katotohanan. Iyan ang laging bida sa Express Patrol Balita. Muli, ito ang iyong kabalitaan, Emerson Bernales.